Richard Dick Gordon. Unang katanungan, name one or two of your major childhood experiences which have influenced or shaped you as a person. Wow. Nung second year high school po ako, nasa Ateneo ako. It was a dream of a lifetime, makapasok sa Ateneo. Bumaba ang values ko, sumama ako sa mga barkada, imbis na mag-aaral, mag-exam. Kaya nangyari, bumaksak ako. I had to repeat the year. Okay. Jahe to the Pope. Magandang kaalaman niyo. Kaya I had to go to Manila, bakasyon. Sumakay ako sa bus, pabalik. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa tatay at nanay ko. I was so embarrassed. Siyempre, my mother was livid, my father was quiet. And then, pagbalik namin, kinausap namin yung principal, is Father King. That next school year, hinatid ako ng tatay ko. Sabi niya, mag-aaral ka, kung di ka masyado magaling sa eskwela, be a leader. From then on, I became class president of my class at umasensya na ako. Yun. Yun po ang nag-udyok sa inyo. Yeah. Second question, what would you consider would be your most trying, pinakamasakit na karanasan sa buhay at ano po ang natutunan nyo dito? Marami yan. First, when my father was assassinated, you ask yourself, yung tatay mo, pinanganak, ang tatay niya Amerikano, nanay niya Pilipina. Ang kanyang kapatid, 4. Lahat ng kanyang kapatid, 4, Amerikano. Siya, pinili niya mag-Pilipino. Nagsilbi siya sa Olongo po, nilabanan niya yung mga corrupt for 3 years. Kinuha niya yung Olongo po sa Amerikano, hawak ng Amerikano yan. Hindi kami binigyan ng eleksyon. Nung maging mayor siya, every year, 3 taon, hinahagisan siya ng Granada sa unang taon. Pangalawang taon, sinunog na naman yung tinapunan naman siya ng Granada habang lumalaban sa sunog. Pangatlo, finally, hinabol pa siya sa sigsag, sinunog yung bahay namin. Ayaw namin siya palabasin. Nasa Olongo po kami, sinunog sa Maynila yung bahay namin. Pangatlo, binaril siya. Lahat yan, pinapalabas ang preso para patayin siya. Nang mamatay siya, I could not accept it. I had to leave my job in Procter & Gamble. Mabigat yan. Sabi ko, naglalaban sa kalooban ko, babawi ba ako? I knew who the masterminds were. I decided to go to law school instead. At since that time, palagi kong pinaglalaban yung mga pinapaslang dito. Kahit na nasa Senado ako, akong pinakamaraming privilege speeches sa Senado doon sa mga pinapaslang. Pangalawa nung umalis ang base, nung tamaan kami ng Pinatubo, ginugunaw na ang mundo namin. Imagine, araw naging gabi, umuulan ng abo, umuulan, pag nagsama yung abo sa bubong at saka yung tubig, parang mabigat na simento, bumabaksak. Iniyuyo kami ng earthquake every 2 minutes. Nailabas namin yung mga AITA 3 days ago sa Pinatubo. Dinala namin sa Olongo po. Sabi ko, bumabaksak na. Nakatingin sa akin lahat ng tao. At ang sabi ko, Lord, kung kukunin niyo ako, kunin niyo na ako, I'm ready. Pero sabi ko, don't make me look bad. I have to lead well. So, anong nangyari, nilabanan namin. I told the people, sabi ko sa mga barangay captain, nakaradyo kami. Pakitin nyo lahat sa mga tao sa bubong, magdala kayo ng pala, at magdasal kayo sa taas. At habang nagdadasal kayo, pagpapalahin kayo ng Diyos. Pinagpala nga sila, nabuhay lahat. Yeah. Pangatlo, pinaalis yung base. Pinaalis yung base, sabi ko, kukunin namin. Hindi kami nagalit doon sa mga nagpaalis ng base. Kinuha lang namin yung batas, ako naglabi. Nung makuha namin yung base, sabi ko, mag-volunteer tayo. Hindi natin ibibigay kahit kanina ito. Bibigyan natin ito sa mga tao. Kayo, ang tiga rito, pag ninakaw yan, wala nang pupunta rito. Alam nyo, nagtagumpay kami doon sapagkat yung mga tao, binantayan yung bahay, naglinis sila, pinagtakbo yung kuryente nang walang bayad. Mga estudyante galing sa ibang bansa, dumating, magna cum laude, nagtrabaho doon na walang bayad. Ngayon, ang Subic, 200,000 jobs. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun. Pagka po ganyan, mayroon kayong mga mahihirap na kailangan tahakin, sino po ang unang-una niyong mga linalapitan para sa guidance o gabay para sa inyong mga desisyon? When I came here, as when there are these decisions to be made, I go back. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not into thine own understanding. Okay. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall lead you to thy path. Siya muna.
And then I talk to my people. I talk to everyone, and I listen. But I make the decision. And when we make the decision, we follow that. Yun ang gagawin namin. Okay. Next. Ano po ang nakikita nyong top 3 problems ng ating bansa? Well, number 1, we have lost our moral stamina. Sabi ni William Howard Taft, namatay siya dito, the Filipinos are ignorant and superstitious, and the very few that had any education that deserves the name were but a few politicians who had nothing but their personal interest to gratify and no moral stamina whatsoever. Madali tayong bumigay. Palagi tayong bumibigay. Pangalawa, yan ang nagdulot ng problema sa korupsyon. At yan ang nagdulot sa ating hindi marunong mag-discern because our education na pabayaan natin. We used to be number 1 in Asia sa education. Pantay lang tayo sa India. Ngayon, umabot na tayo sa Tanzania, Zambia. Ang health natin napakasama. 7 out of 10 Filipinos die without a doctor. At walang dentista ang mga bata, walang doktor ang mga bata. Ang mga doktor nagiging nurse. At ano nangyari sa atin? Wala. Wala tayo. And then food security is very bad, and then the war in Mindanao continues. Okay.